Mga boss, magandang araw. Ito, ititesting na po natin itong subwoofer na ni-rewind natin noong nakaraang araw. Ito, na-assemble na po natin. Regarding po doon sa post ko noong nakaraan, about po sa pag-assemble ko nito, ay may mga negative comment po akong nababasa. So, ang advice ko lang po sa inyo mga boss, kung halimbawa po na may nakikita po kayong hindi maganda sa aking proseso, ay huwag niyo na pong gayahin. So, ito kasi pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po ang sarili kong pamamaraan sa pag-repair. So, para po sa akin ay ginagawa ko po ito ng seryoso at hindi po tayo gumagamit ng mga materials na alam po natin na hindi po maganda at hindi po matibay. So, kung ano po yung mga ginagamit ko na pinapakita ko, subok ko na po yun kasi matagal ko na po itong ginagawa. Hindi na po mabilang ang mga ganitong speaker na inaayos ko po. Okay, ito mga boss, ang gagamitin nating amplifier ay isang power amplifier po kasi wala tayong mapagkunan ng car amplifier. Pero ito, gumawa po ako ng additional 3.5 ohms na coil para i-series po natin dito sa ating subwoofer para safe po itong ating power amplifier. So ayan, gagamit din po tayo ng processor para tamang frequency po ang maibibigay natin dito sa ating subwoofer sa pagtesting po natin. Paglilinaw ko lang po about dito sa isi-series natin na coil dito sa ating subwoofer. Dahil power amplifier po ang gagamitin natin, ito po kasi itong power amplifier hindi po siya gaya ng mga car amplifier, gaya po ng mga monoblock na ginagamitan po nito. Yun po ay kaya po mag-handle ng 1 ohm na resistance ng speaker, kahit na 0.5 po ay kakayanin po nun. Hindi po gaya ng power amplifier natin na yan. Minsan po kasi below 4 ohms po ay nagkiklip na, o minsan po ay nagpo-protect, at minsan ay magiging dahilan pa po yan ang pagkasira ng ating power amplifier kasi masyadong mababa po ang resistance nito. Nakadesinyo lang po ito para po sa mga car amplifier. So dito po tayo lalapit sa ating mixer. Iniba po natin ang posisyon ng ating pinapatungan mga boss kasi bumabibrate.